natin ang ating kaserbisyo of the day, KOTD. Palakpakan po natin. Nandito sa kanyang studio. Sa aming Peace sign. studio pala. Sa aming Peace sign studio. muna tayo. Peace Peace sign. sign. Ganto. Tapos Heart daw. heart. Aba, And then galing na that's how you do it. Ganyan po ganyan lang po. Okay. Ang kasama po natin, eto na po siya in his very new t-shirt ba? First time ko nakita to. Pa-arbor naman tayo ng t-shirt dyan. Oo, wala ba dyan? Oo. Executive Director po ng CICC or Cybercrime Investigation and Coordinating Center, walang iba, Yusek Aboy Paraiso. Good morning po sa ating mga kaserbisyo. Magandang umaga po. Oo. Ayan. At saka yung shirt nyo, Yusek, ano po yan? Aboy lang po. Abay lang po. Ayaw nyo tawagin ko yung Yusek? Hindi o eh. Sir? Baka masanay. Tsaka hindi, kailangan grounded ho tayo. Yeah. Oo. Pero Sek, bigla. Sorry, Sek. Yusek. Aboy lang po. Sabi. Aboy lang po, aboy lang Taga saan po ba kayo? Di ba taga ano po kayo, South? Hindi, Tama so po ba? yung dad ko is from Pampanga in Bulacan. Yung paraiso namin, Bulacan. Okay. Yung mom ko, yung taga-South, Tawi-Tawi and Sulu. So, wow. marami akong pagtataguan. Sabi na nga ba eh. Sabi ko, Layo ng tawi-tawi at oo nga, Sulu. tago pala. No? Oo, Hindi, pero magandang suluin tawi-tawi. Sobra ngayon. Nakakita ko ng mga travel vlogs. Ang Yeah. ganda. Paano ang ba ganda. pupunta doon? So sa Tawi-Tawi there's regular flights na. Sa Sulu parang intermittent pa, pero the governor si Governor sa Kurtan tsaka si Governor Tototan, nag-ano sila nag-negotiate sila na maging daily na rin yung flights doon kasi ngayon parang 2 times a week lang ang flights. So, pero meron naman bangka daily doon yung mga lancha natin. So maganda pa rin. Sa Tawi-Tawi naman daily yung flights from Zamboanga to Tawi-Tawi. Ang ganda, nakita ko yung vlogs at saka yung si Aljo Bendijo. Lagi niyang pinopromote yung Tawi-Tawi. Kasi kano ba nasa parang Amanpulo eh. Ganun ba? Parang sobrang By ano the sea. White Pareho talaga yung eh. sa Paraiso Sulu. talaga, sir eh. Yun. Ay, diba? Napasok. Paano Napasok ka. Napaka-witty mo today. Kanina pa siya, sir. On a roll ba? On a roll. On a roll. On a roll. Ano ba sabi sa'yo eh. nakain ko or hindi kasi ako kumain? Yun, oo. Pero Paraiso, sir eh. Oo. Hindi, pero sasabihin ko nga, we're, sina Gov Sax, tsaka sina Gov Sally, they're trying to promote talaga yung tourism natin dito sa mga lugar na to. Especially, mahal na yung gasolina, mahal na yung mga pang-abroad natin. Why not try? Same feel, same vibe, para ka nasa ang tawag doon, yung mga bahay nasa Caymans, nasa Bahamas. Sa El Nido, di ba? Nandun yung mga bahay on stilts na nasa tubig mismo. Ganun din. Same Ganun din. feels. Same. Tapos Ganun ito din. virgin yung mga beaches nila, parang ang linaw-linaw pa ng tubig yung mga ano nila. So, May resort ba doon? Or meron naman? Meron din? Meron din. Okay. Hindi lang So, Pero I mean yung resort na kumbaga very laid back. So ang dapat po ang market mo dyan yung mga adventurous, tama. Hindi siya willing to stay sa mga kahit hindi aircon. Pero si Sulu kasi, we're trying to build yung connectivity with Sulu. And this is part of my job dati sa DICT. We're trying to build the connectivity sa Sulu para siya maging haven for yung mga digital nomads natin. Ibig sabihin, magbabakasyon ka habang nag-work ka. Diba? Oo. So, Pero syempre ang question dyan, ang tingin kasi ng tao namin, no? Ang Sulu, Tawi-Tawi, di ba? Nakakatakot. Baka makidnap ako dyan. the peace and security has always been an issue tsaka nang hinahan siya. Pero the government now is trying really hard para ma-dispel yung notion na yon. Although may some parts of Sulu na talaga magugulo kasi pinamumugaran ng iba pa mga hindi nating Kita Abu Sayyaf at di ba? well, they're sa ibang lugar na sila. Iba na sila, oo. Ang Sulu kasi parang merong isang part doon na talagang infested pa rin. So we're trying to isolate that area. Pero yung iba develop na resorts. Malayo yon sa mga Tawi-Tawi na magandang beach kung sakaling punta kami ni Migs, di ba? Pa-invite na natin tayo. Pa-invite na natin. I-promote namin yan para maiba naman. Lagi na lang Boracay. Lagi na lang El Nido, Siargao. Palawan. Sa mga Why not foreigner, Palawan. Tawi-Tawi? Let's go to Tawi-Tawi. So dapat yan, shoutout kay Gov Sax tsaka kay Gov Mang Sali ng Tawi-Tawi tsaka ng Sulu. Kaya na-curious ako kasi I saw the videos and napakaganda. And speaking of digital, kasi syempre yan ang ating usapin today, ang Roblox, Ate I Nina. know, right? Actually, mas familiar ka dito. Yung kasi Roblox. Kaaway ko yan si Roblox. Kaaway yan ng mga nanay at ng mga tatay na may mga batang anak. wala
Wala pa ako dyan eh. Wala pa ako dyan. Wala ka pa? Wala Ang pa, swerte wala mo. pa. Pero Oo. sana hindi ka dumating Hindi doon. na ako darating doon. Oo. Ano ba? Bakit nga ba? Game yan na may makakausap kang stranger. Di ba, Yusek Aboy? So ito, at the heart of it, tama si Ninya, no? Tsaka, karamdam ko yung hugot niya eh. May message yan eh. Kasamaan yan. Kadiliman. ganyan. So at the base of it, game talaga siya. Pero special feature ng game na to, kaya nagiging dangerous. One, yung mga players, kaya mag-create ng sarili ng mundo at walang restriction. So nakikita natin, mayroong mga player shooting game. In fact, yung nahuli natin na 7 sa Southern Luzon, bago sila ma-recruit, naglalaro muna sila ng mga school shooting game. Isipin mo, school shooting game. School shooting? Mas Ginawa mataas nila yon. Mas mataas ang points mo pag teacher ang napatay mo doon sa game. Grabe. Okay, I swear. Tapos noon, nahuli ni na Wilson ng PNP-ACG. Ang nangyari, kinuwento nila, they were recruited in Roblox because they were playing that game. Tapos migrate din lang sila sa messaging platform. Doon yung in-indoctrinate, tinuruan paano gumawa ng bomba, paano mag-conduct ng school shooting. So nahuli natin to. So that's why the focus now shifted to Roblox. Nung tiningnan natin yung platform, sobrang porous yung sobrang konti ng safeguard siya. Isipin mo, pwede ka mag-register as a 7-year-old. At as a 7-year-old, you can chat with other persons na 7 years old din. It's a breeding ground for pedophiles, for grooming, di ba? For child exploitation. Kunyari, hindi 7-year-old yung kausap mo, di ba? Magpapanggap. Yung pala 50, 60, 70 years old. Yun na yung ginawa natin, yung document ito. Tayo mismo, at saka yung mga kaibigan natin, even yung mga partners natin in the private sector, ginawa ito. They were able to register themselves as children. Nakakausap nila children. At ang nakakatakot, yung mga games na pwede mong laruin as a child, as a 7-year-old, sexual activities. Ay, may proof ako dyan. Document. 7-year-old, yun ang game? Yeah. So, yun yung sinasabi natin na kay Roblox na hindi pa safe, hindi pa sapat yung safety protocols nila. Kasi isipin mo, ayan, nakikita na natin. Sasabihin natin, ipa-take ba daw mo? Asan sila? Wala sila dito para ipa-take down yung mga yan. So, I think that's the root of the conversation na there has to be stricter guidelines on their platforms. They have to be here. Definitely. Non-negotiable yan. They have to be here. Saan ba sila? Saan nag-originate ang may-ari gumawa ng Roblox? From their registration, nasa USO sila. And in the US, ang dami ng states na nag-file sa kanila ng kaso. Okay. Ng mga and states, Yes. state, oo. Yeah. So, Yusek, ito at least for this specific case, paano nyo po na-trace itong mga kabataan ba sila? Yeah. Ilan taon nga ba? And Yusek? in what act mo sila nahuli? So, kailangan natin bigyan ng papugay tsaka yung pagkilala yung PNP-ACG. Sila talaga nag-operate nito, no? Sila General Wilson Asueta. Nakita nila to na dahil sinumbong ng parent, tapos tinuro kung sino-sino yung mga children na yan. Tapos tsaka nila nahuli. Tapos yun, nung debriefing, tsaka nalaman paano sila humantong sa ganong mga sitwasyon. So, kung hindi nyo sila nahuli, ano yung potential na pwede lang magawa? Ay, para tayo may school shooting na rin dito sa Pilipinas, di ba? Para nababalita sa US, yeah. Tsaka New Zealand, Australia minsan. Diba? Well, New Zealand mo Yeah. sometimes. Oo. Pero so paano po natin siguruhin yung mga paalala? Yusek, so may bomba silang ginawa. Nakita nyo yung mga Yeah, bomba? they were able to may videos on how to make bombs, yung improvised bombs using okay. everyday material. So tapos tinuturuan sila how to acquire the guns. Wala pa naman sila doon sa advanced wala stage. mismo yung meron talaga wow. yung bomba, yung guns, wala pa. Kung hindi napigilan yun, baka balita yun. Oo. Balita na nga ngayon, Oo, mas balita balita pa pag nangyari yan, di ba? Kasi na-carry out mo na yung plano na mag-shoot sa school nila, di ba? Yeah, And- yan yung Oo. goal nila. Okay, anong sabi ng mga bata na to? Bakit sila naniwala or, di ba? Parang Na-brainwash? as sabi, parang normalized kasi that's what they play. Typical na para madaling madaling i-manipulate, madaling paniwalain. I-mold yung mga isip ng bata, this is normal. This is what you do because you're being oppressed. Isipin mo, tayo pa yung kalaban ng mga magulang, ino-oppress pa daw natin yung mga kabataan at dito sila makakabawi, di ba? Parang So, And if you're young, 'di ba? Impressionable, hindi mo wala ka pa talagang paninindigan. Yep. Madali kang ma-brainwash sa mga ganito. So how old are they? 16, 15? High school around 14 and 15. Oh. Ganun. Isipin mo, 14, 15, iniisip ko parang may utak na talaga yan, pero na-brainwash pa rin. Yeah. Even ako, kasi hindi lang malapit sa akin yung issue dahil ICT tsaka cybercrime. May anak ako na 13 years old Tapos nakikita ko sa kanya,
parang na-guilty ako na baka may pagkukulang kami as magulang dahil ganun na yung anak ko. Tapos talagang ayaw na ayaw, galit na galit sa akin na ibaban ko yung Roblox. Pati yung mga pamangking ko, galit na galit. Yung isa nga, magpapalit na daw ng apelyido dahil ayaw na sa kanya sa school. Dahil Kasi wala siyang social media or wala hindi, siyang game? pagpapalit siya ng apelyido because galit na galit sa kanya yung mga kaibigan. Dahil sa'yo. Dahil sa akin. Oo, dahil Diba? pinapastop mo Pinapaban yung ko yung Roblox. That's how, na yung Roblox. So, nasa na tayo ngayon, Yusek, pagdating sa Pagbaban. action o pagbaban? So, Roblox wrote already. Sabi nila pupunta sila dito na 7, 8, 9. So, we moved the deadline from 3. Pero hindi ko siya sabing hindi ko sila ibaban. I just moved the execution of the ban to April 10. And it really depends on what happens on those particular dates, 7, 8, 9. Kung ano yung mangyayari, if the ban would be executed or baka pwede pa nating i-monitor yung compliance nila doon sa sasabihin nila. Pero sa akin, ang non-negotiable talaga, they have to be here. Kailangan may makakausap pala sila tayo sa kanila na pag may nakita tayong mga contents, ma-take down kagad. Tapos kailangan mag-self-regulate sila. And I think the industry also, kahit yung mga developers na Roblox, mga games na Roblox are here, kahit sila nagsasabi kulang yung safeguards, kahit ayaw nila iban kasi mawawalan silang trabaho, pero they acknowledge the fact na mayroon silang mga pagkukulang. Pero paano yun, Yusek? Kung i-take down mo, baka makakanak na naman ang makakanak. Just like in scamming. Yeah. Diba? What's stopping it para hindi siya mag-sprout? The root cause talaga, sabi ko nga, this is a shared responsibility. Hindi ko inaalis yung responsibility din sa ating mga magulang na kailangan gabayan natin yung mga anak natin. Pero hindi din natin pwede tanggalin yung responsibilidad. Shift lang sa magulang na yung platform, you're able to perform or you're able to execute or you're able to create these contents there na walang restriction, di ba? Parang, so, may pagkukulang din yung platform. And sabi mo nga, mga anak lang to, ang fear natin, lumipat lang sila sa ibang platforms. Di, gagawin pa rin ng pamahalaan yung trabaho niya. I-monitor yung ibang platforms na yan. If there would be causes for danger, if there would be yung mga content creation na ganyan, hindi, bakit? Di lahat sila. Iba, papuntahin dito at mag-self-regulate sila. Otherwise, we would resort to ban. Tsaka hindi lang enough na sabihin natin, ikaw magulang na, anak, hindi ka pwede mag-Roblox. Diba? Kapag pinagbawalan mo, edi ikaw pa yung masama. Oo, Diba? kaaway mo sila. Kaaway mo sila. Sa'yo magre-rebelde yung anak mo. Oo. Baka gawin yung mga pinagagawang, di ba, oppressed daw sila, inaapi, di ba, kumuha ka dyan ng bomba, bombahin mo yung ganyan. Huwag naman po. Hindi, pero di ba, yun nga Yeah. Kita Oo. mo yung meltdown cause of yan Exactly. I'd like to emphasize that fact, no, Away Nina. yan Even yung doon sa nagpe-press conference kami, yung live streaming namin, parating yung ganyan yung mga comment na yung mga absurd, Trolls? aggressive, hindi sila trolls, totoong bata sila. Na talagang ayaw nila iban Galit na yung galit na galit, gusto manakit. As in, gusto manakit yung mga bata to. Grabe, no, dahil isa-stop mo yung Roblox. Oo. Grabe, i-stop na nga, sir. So sana, at Sir, least sa ako, Roblox muna, gawan oo. nga muna nila ng paraan. Oo. Oo. Hindi, pero in the meantime, baka pwede pong i-stop nyo na ngayon bago mag-Holy Week kasi wala silang ginagawa. Kasi nag-gadget. Tapos pagbalik, pag dumating sila dito, sa kanyo na lang pag-isipan kung i-continue uli o hindi. But Ano? that's kind of dangerous, Yeah. Yusek, kapag halt, tapos hindi natin masabi kung anong pwede magawa Yeah. ng mga bata. Kaya nga tinetemper namin. Kaya nga magkakaroon tayo ng public consultation with the stakeholders, including the parents, including the teachers, including the schools, including the developers na mapaektahan yung mga trabaho nila dito sa pagbaban sa Roblox, including the community of Roblox. So magkakaroon tayo ng dialogue with them on Tuesday para makita talaga natin. And I agree with Nina sana na parang pwedeng in the meantime i-hold sana. Pero I have to consider, government has to consider a lot of stakeholders. Yes. And sabi ko nga, ang pinaka-paramount dito is the child protection, 'di ba? Hindi ko iniisip yung kami as magulang na mapapagaan yung trabaho namin as magulang. Hindi ganoon eh. Pero I'm putting myself in that position na kahit papaano mawawala ng isang avenue para malagay sa alanganin yung mga anak natin. Po, pero yun nga po sana, sana nga ay maban na to. Very strong. Ganun lang po kasimple. Ban or not ban, ban. ban. Yun lang po. Hindi, yun lang ang panawagan ng ilan sa atin. Kasi nga grabe itong mga platform na to. At pati yung social media, no, na 16 and under, no, sana ay mapag-isipan din na maban. Yeah. Katulad ng ginawa ng Indonesia, ginawa Australia. ng Australia. 'Di ba? I mean, kaya eh. Kung kaya,
meron naman palang paraan. Pero last na po, no, before we let you go, may meeting daw po kayo, Yusek, ano? Yung pong staycation scam lang, kasi ngayon magbabakasyon na. Holy Week, I'm sure may mga nag-book Paparenta. dyan. Paparenta. Oo, baka yung nirentahan mo scam. Tama, naglunsad ho tayo ng isang programa for the month of April, yung Yes to Summer, No to Scammers na campaign natin. No? So we plan to educate yung mga kababayan natin on ano yung mga uri na scam na nandyan pagdating ng summer. So andyan yung staycation scam, yung mga vacation scams natin, andyan yung commercial scams natin, andyan yung delivery scams natin. These are three main scams that we are focusing on. Andyan din ho yung sasabi, ano yung mga red flags, pa natin maiiwasan yung mga scams na to. Andyan din ho yung ano yung gagawin nyo pag na-scam na kayo at pag halimbawa in-attempt kayo scam. So hopefully with these kind of mga campaigns natin, kasi naniniwala tayo na ang unang depensa laban sa mga scammers is an informed and educated public. Pag halimbawa na-educate natin sila, magiging katuwang na natin sila sa paglaban ng scam. So, yun. And we would like to thank yung mga programa katulad nyo na pinapahiram pa natin yung plataforma nyo para naman masabi namin ano yung mga programa namin. Masabi natin sa mga kababayan natin, ito yung mga scams ito yung mga gagawin nyo para hindi kayo mabiktima. Ito yung mga red flags dyan. Ito yung gagawin nyo pag nabiktima na kayo. Opo. And saan pong website po yan para makita namin yung red flags? So, i-monitor nyo lang ho yung ang aming website at cicc.gov.ph. We're also on social media. Nag-reach out na rin tayo sa mga kababayan natin sa social media. We're on Facebook, we're on Instagram, we're on TikTok. Tapos, pag nabiktima kayo, wag ho kayo mag-aatubiling tumawag. At saka, kung hindi man kayo mabiktima, parang ina-attempt pa lang kayo, tumawag na rin kayo sa hotline 1326 para ma-block na natin yung mga numbers na yan, ma-take down na natin mga accounts na yan para hindi na makapambiktima ng ibang mga kababayan natin. Opo. So, 1326, yan po ang hotline. Kapag kayo na-scam, itawag niyo po agad. And lastly, ano po yung red flag sa staycation? Well, unang-una, pag ang kausap nyo, nagmamadali parati na, ang discount mo hanggang 12 hours Ganito na lang, na lang. 24 hours na lang. Tapos pero yung discount, too good to be true rin. Mga 80% discount. At pag yung mga peak dates na, halimbawa, etong padating na Semana Santa, yung gusto mong hotel, available yung mga dates for you. Tapos dito mo lang ma-avail, dito mo lang ma-avail tong mga rooms na to dito sa website na to. Hindi do sa official website. 'Di ba? Doon yung mga red flags niyan. Usually, Yusek, saan sila nag-reach out? Text ba? Biglang may lalabas sa mga website? Ads? Yun ang tampo ko dito kay na Gio tsaka sa Meta. sabi ko sa kanya, kasi lumalabas sa sponsored sites Lumalabas sa feeds Yung mismong scammer nasa sponsored site? Kasi pwede ka lang bumili. Kasi isipin mo, legit yun. Kasi, di ba? Kaya nga, so sabi ko nga, kailangan palakasin pa rin nila yun. And pero tutulungan pa rin naman natin sila. Palakasin nila yung scrubbing mechanism nila for scams dito. Pero I understand naman yung difficulties din. Kasi nga, nakikita namin, even yung sa isabong sa sponsored sites, pero nung ina-enter namin, walang keywords talaga Talagang bumibili lang sila ng para mag-pop-up ng pop-up pero walang keywords pag sinearch mo. Okay. Shoot lang na shoot no? And, okay, and finally, paalala po sa lahat ng ating mga kababayan mula po sa inyo sa CICC. Sa ating mga kababayan, wag ho kayong magagalit sa amin. Kami para lang naman para protektahan kayo at pinapangalagaan natin ang safety ng ating mga kabataan, ating mga anak. Pero sa ibang mga kababayan natin na mag-iingat tayo ngayong summer vacation, yes to summer, no to scammers. Pag halimbawa na-feel nyo na ini-scam na kayo, kaya tumawag lang kayo sa hotline 1326 at magpaturo tayo kay Migs paano gawin yung heart natin. Ayan. Happy weekend, Yusek Aboy, and have a blessed Holy Week po. Salamat po, salamat. Thank you, Yusek. Thank you. Maraming salamat, Yusek Renato Paraiso. Yusek Aboy, ang Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, CICC. Mabuhay po kayo.